Okay mga kapatid, ayan, kita nyo, tutong na yung fluid nito. Hindi po yan gear oil ATF po yan. Kaya lang, sa sobrang kapabayaan siguro no may-ari nito, na talagang hindi na nag-change ATF, ganito po ang kinalabasan ng mga pyesa niya. Ayan, tingnan, sobrang dumi na Oh, sa totoo lang, itong mga ganitong pyesa, hindi ko na to ibinabalik. Ayan. Ito po ay transmission ng crosswind. Pero tignan nyo, grasa na talaga ang nangyari doon sa kanyang ATF. Wala na tong wala nang palitan ng ATF to. Hinayaan na lang niyang bumigay, masira at hindi na umandar. Kaya ngayon, mas malaki ang gastos niya kasi totally hindi ko pakikinabangan yung pyesa na to. Papalitan ko na talaga to ng gitna. Siguro napanood nyo yung vlog ko na tungkol sa automatic transmission na halos lahat ng mga brand ng sasakyan ay gumagamit ng iSyn na transmission. So itong Crosswind, itong Revo, Toyota Revo, pati yung Mitsubishi Adventure, ang ginagamit niyang transmission ay iSyn. Ngayon, ito namang Crosswind, ang nakakaparehas nito na transmission ay yung ginagamit ng Toyota na 3C, mga 2C na transmission na automatic transmission. Kaya lang magkaiba sila ng bell housing at magkaiba sila ng dulo. Kaya ang kinukuha lang doon ay itong mga gitna. Ito, balik tayo rito. Ayan. So itong transmission na to na meron ako, ito ay galing sa 3C na transmission. Toyota yon. Ito naman ang gitna ng transmission nitong Crosswind na to. Hindi po ito palit lamang loob Hindi ito palit lamang loob. Yung iba kasi ang ginagawa, papalitan nila yung lamang loob. Halimbawa, itong mga to, ililipat doon. Wala ako kasing pakikinabangan dito Ayan sobrang dumi talaga. Ang problema dito, hindi mo na to kayang linisin yung mga kaloob-looban yan. Tapos, hindi ko to pwedeng isalang doon sa aking ultrasonic cleaner. Masyado malaki. Kaya ang mangyayari, ito mismo, yung gitna na meron ako dyan na transmission, yun na mismo ang ililipat ko dito sa transmission nitong Crosswind na to. Napalaki ang gastos kasi sa halip na i-rebuild ko lang to at papalitan ng mga bagong lining, so ayun na yung mga pyesa natin. Ayan. Ito yung mga linings natin. Mga seal kit, pasensya na kayo nandito na ako sa labas gumagawa kasi punong-puno kami sa loob. Ayan, pati mga o-ring. So palit lahat ng bago. Pero dito, wala na akong pakikinabangan dito. Wala na. Pati itong mga planetary gear na to. Hindi na to reliable. So, kung ito ay gagamitin ko pa, baka mag-back job lang. Ang problema, pag back job, ilan yung pinapasweldo ko sa transmission? Isa, dalawa, tatlo, apat, kasama pa yung tatay. Wala pa nga yung anak halimbawa, bumack job. Di siyempre, kung 5 tao, uulitin na naman yun. Papasweldohin mo na naman yung 5 tao. Lugi ka na doon. Doon pa lang, kung tigi 1,000 isa niya, na 10,000 na yun dahil lang sa back job. Dahil lang, sa ginamit mo pa, itong ganitong klase ng kondisyon ng mga pyesa na hindi na talaga pwede. Kaya yung mga mekaniko na mag-a-attempt kayo na mag-rebuild, itong mga ganito, wag nyo nang tanggapin yan. Palitan nyo na yan ng mismong gitna. May nabibili naman yan. Yun nga lang, dapat mapagkakatiwalaan nyo rin yung bibilhan nyo. Kasi baka mamaya ang gitnang mabili nyo, Pinoy surplus. Nako, karamihan doon, chapsuy na. So dito, wala tayong chapsuy. Kasi talagang papalitan natin ng buong gitna ng transmission. Ito. Tignan nyo yung valve body nito. Ano pakikinabangan mo rito? Pati yung mga solenoid valve. Bulok. So dito, meron tayong pamalit. Ayan. So ito yung mga ikakabit nating mga parts galing dito sa gitna nito. Sariwan-sariwa pa at ayun yung valve body. So dito, hindi na to pakikinabangan. Wala na to. Basura na yan. Kaya ang mangyayari, lalaki ngayon ang babayaran nung may-ari ng Crosswind na ito. Ang maganda lang dito, dahil tinanggihan na natin na i-rebuild to,
mismong yung may-ari rin, makakasigurado siya na yung kanyang transmission ay hindi chop suey at siguradong magtatrabaho ng maayos. Tignan nyo yung mga gasket niya. Oh. Oh. Wala na. Hindi na to gumagana as gasket. Oh, malulutong na. Kaya minsan magtataka kayo, okay naman nagsiship naman bigla na lang nawala. Tignan mo naman itong mga gasket na to. Oh. Wala na, hindi na siya nagwo-work as gasket, singaw na siya. Pating mga o-ring, napakatigas na. Ang o-ring dapat malambot. Ito hindi. Parang plastic na siya sa sobrang tigas. So dito sumisingaw ngayon yung pressure at hindi mo na ngayon pakinabangan ang iyong automatic transmission. Meron akong tanggap, iniwan dun sa amin. So, nagugulat siya, bakit bigla na lang daw minsan ayaw umandar nung sasakyan. Pero nag-RPM naman, nagre-revolusyon naman. Aba, nung pinakita sa akin yung ATF na ginamit, sabi niya, sir, baka naman pwedeng ibalik natin yung ATF kasi bago lang to, 2 linggo pa lang. Tinignan ko yung picture, ang inilagay, CVT. O kaya pala nasira yung kanyang automatic transmission. Ang inilagay na fluid ay continuously variable transmission fluid. Kaya lalong nasira ngayon yung kanyang transmission. Punta tayo rito sa Mazda BT50. Yung sasakyan na to, pick up to. Talagang ito ay legit na kapatid ng may-ari. Ngayon, dinala na sa akin dahil nga talagang ito kumakaldag. Grabe, gumaganon talaga yung transmission nito. Malaki ang naging problem at hindi kami ang unang nagbukas. Yung unang pinagpagawaan niya nito, ay talagang masasabi nating mukhang walang alam sa pagre-repair ng automatic transmission. Kasi yung pinaka-importanting pyesa na dapat talagang maayos niya at mapalitan niya ng tamang pyesa ay niremedyohan niya lang. Buti ng buti sana kung yung pagre-remedyo niya ay makakatulong. Kaso ang nangyari, band-aid solution na nga, sablay pa, hindi pa dumidikit yung band-aid. O paano nangyari yun? Ito mga kapatid yung filter. Automatic transmission filter nitong Mazda BT50 na to. Ito ay bago. Okay? Ipakita ko lang muna sa inyo ito. Ayan. Itong portion na to. Ayan Ipakita ko sa inyo yan. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano ang ginawa nung technician nito. Oh. Tignan nyo po ang ginawa, oh. O, ayan. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito, samantalang ito naman din talaga yung kanyang filter, transmission filter, at baradong-barado na. So, ang tanong dito, alam ba niya yung ginagawa niya? At dahil diyan, nasira ang kanyang mga lining. Bakit po nasira? Kasi nga, hindi na makasirculate ng tama yung fluid doon sa buong transmission system. Dahil tumatagas, dahil dito. Tumatapon lang. Tingnan nyo nangyari sa lining, mga kapatid. Oh. Ayan po yung lining, oh. Napudpud siya. Nadurog siya, yung lining. Kaya talagang hindi na to gumagana. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Oh, ayan, dinadaliri ko na. Kinukuko ko na. Oh, ayan, oh. So talagang ito ay hindi na magagamit pa at talagang magkokos ito ng maraming problem. Dahil habang nadudurog yung lining na to, pumupunta yan dun sa filter. Samantalang yung filter, hindi na po siya talaga reliable dahil nga tumatagas. Dahil dito. Oh, tingnan nyo yung ginawa niya. Oh. Ito ay hindi na talaga pumapasok doon sa pinaglalagyan, doon sa valve body. Kasi hindi na siya perfect circle na katulad nito. O ngayon, ito pa yung mga linings niya. Tingnan nyo. Yung mga nasira. O ayan, oh. Sira-sira na, oh. Oh. Ngayon ito mga kapatid, pakita ko sa inyo. Yung Mazda po na to, ito po ay Ford din ang ginamit na transmission. Hindi ko alam kung sino nag-rebadge. Kung si Mazda ang nag-rebadge or si Ford ang nag-rebadge. Pero malamang ang nag-rebadge po nito ay si Mazda. Bakit po? Tignan nyo yung transmission niya. Ito. Ford made in USA. So ito yung transmission nitong Mazda BT50 po na to na automatic transmission 4x4. O ito yung kanyang valve body. Okay naman tayo rito, wala tayong problema. Pero tingnan nyo yung kanyang ATF. Sunog na sunog, wala ka nang makitang pula. O wala.
Wala ka na makitang pula. Sunog na sunog po ito. Buti na nga lang at nadala pa dito sa amin kasi kung ito hindi nadala, malamang bibigay na to, may stock up na lang siya dyan sa kung saan man siya dumadaan, kung saan man siya bumabiyahe, at hindi na po ito tatakbo. Tinry kong paanda rin to, talagang kumakaldag, parang nakasakay ka sa kabayo. Grabe. Di ba tay? Parang nakasakay sa kabayo, no? Oh, ang kagandahan lang dito sa transmission na to, matibay eh. Sa Fortuner, sa Toyota, ito yung madalas nasisira, oh. Napuputol yan. Nababaak yan. Pero dito sa Ford na transmission, maganda, oh. Matibay yung kanyang pyesa. Ayun pa. Maganda, reliable, at ang problema lang talaga dito, yung unang gumawa. Dahil sa pinalitan to ng filter, nasablay talaga, ayan na, nagkadamay-damay na po ito. Hindi na makasirculate ng tama yung fluid papunta doon sa valve body. Ito po kasi yan. Oh. So ito yung nakalagay doon sa valve body. Oop, dumi. Tumutulo pa, oh. Tingnan mo. Oh. Dahil sa hindi na nga makasirculate itong fluid, so wala nang umakyat doon sa system. So dahil sa walang umakyat sa system, singaw, ayan, nasira yung transmission. Kaya po, kung magpapagawa po kayo ng inyong transmission, siguraduhin nyo rin po talaga, doon kayo magpagawa sa meron talagang alam. Tapos, talagang gagastos kayo. Hindi pwedeng magre-remedyo katulad nung ginawa dito. Yung iba kasi ginagawa, nililinisan lang. Tapos, yun nga, may problema na yung pinaka-labi nito. Niremedyohan pa. Hindi ko lang din talaga maubos maisip bakit nagkaganito to. Kasi meron namang, kung ito yung original, dapat ganito pa rin sana yung korte niya. So yan mga kapatid, magpagawa kayo doon sa talaga nakakaalam. Marami naman din po yan. Maraming mga magagaling na gumagawa ng automatic transmission. Yan po ang nakakatakot doon sa mga nag-home service. Hindi ko naman po sinasabing lahat. Kasi kapag home service ka at hindi mo naman sila kilala talaga at hindi ganun ka-reliable yung trabaho nila, ang mangyayari po, hindi mo na sila mahahabol kung may problema yung trabaho. Parang yung pupunta po sa akin, nandyan sa Zambales, pumunta siya sa isa Manila, nakakuha siya ng gagawa doon, pinuntahan siya sa Zambales, nakalimang balik na po, kinuha pa yung transmission, nung ibinalik yung transmission, iba na yung transmission, kaya ang naging problema ngayon, nung hindi pa rin maayos-ayos, hindi na po niya makita itong mga gumagawa nung kanyang transmission. Okay, mga kapatid, singit ko lang to, magro-road test si sir. Parang may kahawi ka sir na basketball player eh. Kamukha lang. Okay, iro-road test muna to. Ito yung binlag ko na tungkol doon sa radiator, yung stack up yung thermostat valve. So, hindi pa rin maabot sa kalahati, ano? Wala pa eh, kasi bagong-bago kasi yung radiator mo eh. So, iro-road test muna ni sir para talagang malaman kung okay na yung ginawa nating trabaho dito sa Nissan Patrol. Sige sir. Sige sir, salamat. Okay, parang si Frankie Lim eh. Sige sir. So, hindi ko po sinisiraan yung ibang mga nag-home service. Ang sa akin lang, pumili kayo talaga nung mga technician para mag-home service sa inyo, yun talagang trusted. Magtanong-tanong kayo sa ibang mga mekaniko kung sino talaga yung trusted nila para kung sakaling magkaroon ng problema, ang puntahan nyo yung nag-recommend sa kanila. Yung shop na nag-recommend sa kanila. Para kahit paano naman ay hindi po kayo lugi. Yung pong, yung Camry na yon, tapos na po yan. Nagawa ko na yung automatic transmission yan. Ang susunod ko na lamang po dyan ay yung mga kumukuti-kutitap na ilaw, yung kanyang RPM, babataas, yung kanyang temperature, babataas yung gauge niya, yung meter niya, pati yung ABS, mamamatay, sisindi, patay-sindi. Yun na lang po yung susunod na gagawin po namin. Pero tapos na po ang automatic transmission nito. Ang problema, hindi ko nakuha ang number nung may-ari, si Kuya Jaime. Kuya Jaime Pablo Jimenez, hindi ko nakuha ang number mo. Mag-message po kayo sa akin, tapos na po ang transmission nyo, ayos na, wala na yung halong fluid at na-overhaul na namin. Okay na po ito. Doon na po tayo sa kanyang electronic, sa kanyang electrical. Ito yung gumastos ng malaki.
diyan sa isang kasa na pinalitan ng wiring harness pero lalong nagkaroon ng maraming problema. Kuya Jaime, message niyo po ako, tapos na po ang inyong automatic transmission. Okay mga kapatid, kung nakatulong pong muli itong aking vlog, dahil ito naman pong ipinakita ko sa inyo ay awareness lang na hindi magkaganito ang inyong mga automatic transmission. Yung crosswind na yun, kapabayaan talaga ng may-ari. Hindi talaga siya nag-change sa ATF. Ito naman, maaaring nag-change ATF siya, nag-change siya ng filter, kaso mali yung ginawa nung nag-change ng filter, kaya nagkadamay-damay na po lahat ang problema nang dahil lang doon sa filter na hindi tama yung kanilang inilagay. Yung kanilang sira na ay inilagay pa. Dapat nagpalit na lang ng bago. May nabibili naman eh. Okay mga kapatid, maraming salamat po. At sana po, kung nakatulong sa inyo itong vlog ko na to, paki-share para po maraming makapanood na mayroong ganitong Mazda na BT50 na Ford and transmission. At paki-like at syempre, paki-subscribe na rin po ang Autorans. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyong lahat.